Tama-tama, Zen, bago pumalaot ng ating mga kapusong mga mangingisda mula dyan sa Masinloc, Zambales, kumustahin natin, Pangulo ng Tropical Fish Gatherer Association sa Masinloc, Zambales, Geoffrey Elad, nasa ating linya ngayon. Sir Geoffrey, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Good morning po. Good morning din, sir. Kumusta naman po ang inyong paghanda ngayon pong umagang ito na pagpapalaot, Sir Geoffrey? Ay, ganun pa rin, sir. Laging ayos pa rin kahit na dito lang kami sa malapit na mangingisda ngayon. Ayos pa rin naman kasi kahit pa paano. Wala naman nung problema sa Kumikita isdang na huhuli. Sa panahon ito, marami rin naman kayo na uuwing huling isda. Sir Geoffrey, ganun po ba yan? Ay, mayroon din, sir, kahit pa paano, sir, kumikita din kahit kunti. Hindi naman mahirap naman na magpapikto na tayo kagad bigla dun sa nangyayari sa Bao de Masinloc kasi kung tuluyan nating magpapipikto doon, talagang mawawalan talaga kami ng hanap buhay. Kaya jaga-jaga na lang muna dito sa malalapit. Pero sa mga nakalipas na araw, mula nung June 15, tama po ba? Wala namang, bukod sa mga lugar na talagang pinalilibutan at pinaliligiran po ng mga barko, meron pa rin po ng mga nakakapangisda malapit po sa baho? Ano, sir, nasa mga after Bao de Masinloc, 30 miles pang layo. Ang layo talaga pala. Malayo, Bakit sir, po? Talagang tinambakan na nila ng mga barko ho ng Coast Guard ng China at Navy yung lugar, yung paligid na yun ng Bao de Totoo Masinloc. talaga, sir, kasi minsan nga nung hindi ako nagkakamali, nung June 24 yata, 23, na may naispatan pa nga sila dito sa after 50 miles galing po dito sa tabi. Napakalapit na dito sa amin sa Masinloc. Nga po nabalitaan nga ho namin yan. Pero umalis naman agad, ano po? Lumayo naman agad. Parang umikot lang yata, sir, umikot. Pero anong basa nyo? Anong napapansin nyo ng inyong mga kasamahan? Parang ito ba talagang parang panunubok na baho-baho. Lalapit kami sa inyo, diyan kami papwesto. May mga ganun bang mga panunubok na ginagawa talaga mga barko nila? Sa amin lang naman yun, sir. Talagang natakot din kami na kasi siyempre yung time na yun, yung talagang araw na indineclare nila na manghuli sila ng mga mangisda. Kaya hanggat na kaya pa naming makapalayo sa kanila pag natatanaw, lumalayo na kami kagad dahil ayaw naman namin na kami mismong masampulan na mamaya dinala kami sa China. Hindi namin alam kung sa China o kung saan mamaya. Bigla lang kaming itapon dyan sa laot at wala kaming kalaban-laban kasi mga bangka lang naman kaming maliliit eh. Kung babanggain kami talaga ng barko ng China, wala talaga kaming kalaban-laban. May mga may mga suggestion at may mga mungkahi na mula sa Navy and the Coast Guard na pagbibigay alalay ho sa inyo kung kinakailangan. Meron po bang ugnayan sa pagitan ng Coast Guard at mga grupo ng tulad ninyo, mga mangingisda? Wala pa sa ngayon, sir, dahil isa din po ako sa na may mga komunikasyon sa Pilipinibig. Kaya yan ang lagi kong tinatanong kung kailan talaga maging maayos ang pangisdaan namin doon sa Bao de Masinloc. Kasi kahit sila hindi man talaga totoo na nandyan po sila wala pa talaga pong lumalapit na mga tropa ng mga Pilipinas doon. Kaya kung kami naman dito na lang talaga tsaga muna sa tabi bago kami ipagsapalaran doon sa laot kung talagang nandun na talaga yung mga tropa. Anong plano nyo ng inyong grupo ho ngayong pagpapalaot po ninyo ngayong umagang ito? Hanggang saan ho kayo aabot? Hanggang sa kayo makakarating? At ano ho yung mga ulat na natanggap ninyo sa presensya po ng mga Chinese vessel sa mga lugar na pupuntahan po ninyo? Sa ngayon, sir, hinahayaan lang din namin yung mga balita-balita na gano'n kasi sa aming mga yung kooperatiba namin ngayon, pagdating namin dito, pag hindi kami pumapalaot sa ganyang malalayong lugar, pag dito kami sa tabi, nagkakanya-kanya kami nga na buhay. Kaya sa ganitong sitwasyon, basta ang usapan na lang, kung may natatanaw na mga ganyang barko ng China, iwas na talaga kagad para walang maging aberya. Kaya gano'n na lang lagi, pagka makakita, takbo, iwas lang para hindi na masubukan pang masampulan. Yan ang hindi nang unawaan ng ilan sa ating mga kababayan. Akala ito parang awayan lang ho ng mga kung ano-anong mga ng kinatawan ng Coast Guard, Navy. Ang kawawa talaga mga tulad din yung mga mangingisda, Sir Geoffrey, tulad din yung kinikwentong yan. Oo, sir. Yun sa tingin nila nga ng mga hindi nakakaunawa sa aming mga mangisda, akala nila parang kwento-kwento lang. Pero kung masubukan din naman nila siguro ang katulad naming mga mangisda, masasabi din naman nila kung paano magiging hirap nila sa laot. Kaya kami lagi talaga namin yan ang sinasabi na hirap talaga kaming mga mangisda dito sa ngayon dahil ganyan malaking pagsubok sa amin ngayon yan na
bakit nagkaroon ng ganyan sa karagatan naman sana yan, para naman sana sa lahat. Pero sa ngayon, wala, hirap ang mga isda talaga dito sa amin sa Masinloc, ang itong buong Zambales. Palagay ninyo, kung makakalapit, makakapasok kayo sa baho, marami pa bang isda ngayon doon? May mga isda ba kayo makukuha pa doon? Kahit paano sir, marami pa rin kayong, dahil sa lahat tulad ngayon, halos buwan na namang hindi nalalapitan. Kaya yung mga isda doon talagang, kumbaga sa, bumabaw na naman sila. Kaya 100% pa rin ang isda sa Baho de Masinloc kung sakaling makakalapit kami. Meron bang posibilidad na kayo at ilang pang mga grupo ng mga mangingisda sa Zambales hanggang sa Bataan ay yung sabay-sabay na mangingisda at merong proteksyon mula sa Coast Guard na naisip nyo bang gawin yung gano'n? Yun na yun ang isang ikwento ko sir sa isang tropa ng Philippine Navy na ganun ang hinaing namin. Kung maaari kami ang mga mangingisda ng dito sa Zambales ay magsama-samang muli doon. Pero meron talagang naka-escort sa amin na mga ganyang Philippine Coast Guard, kaya Philippine Navy, para na maging kampante kami. Kasi kung hayaan natin na hindi natin babalikan yung Baho de Masinloc, talagang baka matutuluyan ng hindi mababawi yan. Kasi sila na ang nakaangkurahe dyan lahat. Ang mga China na lahat. Kaming mga isda, hindi namin nalalaman kung anong nagiging sitwasyon doon sa ngayon. Hindi naman siguro mahirap gawin yan, lalo na kung talagang buo naman ang inyong grupo at madali namang idulog yan sa ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Hindi naman siguro mahirap gawin yan, lalo na kung talagang sabayan talaga gagawin yung mga pangingisda. At Sinabi ko na yan, sir. Sinabi ko na po sa kanila yan, sir, na ganun ang plano talaga namin. Pero wala pa din namang aksyon na kung ganun ang gagawin namin. Wala pa namang balita na ganun, alalayan kami ng mga barkong mga Pilipinas. Kaya sa ngayon, naghihintay lang din naman kami ng tawag kung talagang i-ano nila kami doon. Gagawin talaga namin pumalaon doon. Yun lang din naman ang hinihintay namin na may makasama kami doon mga baro ng Pilipinas. Alright. Siguro kung hindi Philippine Coast Guard, hingi tayo ng tulong sa Japan. New Zealand, yung mga suporta. Yung bumabantay sa amin, kahit sino pa. Hindi naman, yan naman dadaan yan sa tamang protocol na nga naman, tama nga naman. Sir Geoffrey, akadami ng inyong kahit paano masaganang pangingisda ngayon pong umagang ito. Thank you, sir. Sige, sir. Salamat po. Si Sir Geoffrey Elad po, Pangulo ng Tropical Fish Gatherer Association sa Masinloc, Zambales. Tama-tama pala. Hihilingan, walang Pinoy.